Mga kapuso, nakaranas ng malakas na pagulan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa kanina. Bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada dahil sa baha. Saksi, si Jamie Santos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng hangin. Sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon, sinundan pa yan ng pagbaha kaya nag-iistulang ilog ang maraming kalsada sa Quezon City. Sa Tomas Morato, pahirapan ang pagsuong ng mga sasakyan sa baha. Kahit ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada, inabot dahil sa taas ng tubig. Ang motoristang ito, hirap sa pagdaan sa isang bahagi ng Betico, Belmonte. Ngayong gabi lang, hindi madaanan ang kalsadang ito sa Broadway Avenue matapos bumagsak ang isang puno roon. Malakas din ang ulan sa bahagi ng Camp Crame nang dumaan kami kanina. Ganyan din sa bahagi ng Santolan Road na naging dahilan sa pagbagal ng daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Halos mag-zero visibility kasi. Ilang commuter at rider tuloy ang sumilong muna sa Santolan Road sa bahagi ng San Juan. Ilang bata naman ang sinamantala ang paliligo sa malakas na ulan sa bahagi ng Barangay Valencia sa Quezon City. Naranasan din ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Sa Kawayan City sa Isabela, nagmistulang ilog din ang ilang kalsada. Nasira ang ilang sasakyan sa parking lot ng isang mall matapos pasukin ng baha. Sandamakmak na reklamo ang natanggap ng pamunuan ng mall at LGU dahil dito. Di pa nagpapaunlak ng panayam ang LGU, pero magpupulong daw sila para tugunan ang mga baradong drainage na itinuturong sanhi ng pagbaha. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Bagaman perwisyo sa iba ang biglaang pag-ulan, inaasahan naman ito na maranasan ng ilan. Base kasi sa datos ng Pag-asa, posibleng hanggang buwan pa ng Hunyo mararanasan ng tagtuyot sa bansa. Sa taya ng Pag-asa, ang rain conditions natin will still be about 40% less than the usual rainfall we get for May and June. Ang Angat at Lamesa Dam patuloy pa ring bumababa ang antas ng tubig. Dahil sa sitwasyon, ibinaba muna ng DENR ang alokasyon ng tubig para sa MWSS sa 49 cubic meters mula sa dating 50 cubic meters. Maliit siya in terms of the total volume, 2% lang siya ng 50. Pero ang 1 cubic meter per second kasi is good as a supply for about 400,000 people. Kasunod yan, inanunsyo ng Manila Water at Maynila na babawasan nila ang water pressure sa mga piling oras. Kahit binawasan po ang ating alokasyon for the remaining half of the month of May, kaya na po natin to get by na kahit wala pong service interruption. This is between 10 p.m. to 4 a.m. Dati, ginagawa natin ito between 10 p.m. to 4 a.m. Pero ngayon, mas pinatigal na natin from 9 p.m. to 4 a.m. na yung reduced pressure. Hinihikayat din ng publiko na magtipid ng tubig. Pero pagtitiyak ng parehong water concessionaires, hindi papaputol ang supply ng tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.